Hi, welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Sword Manhua Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go! Nakita naman ni Vinny ang madaming tao na nag-uumpukan. Puta, bakit di mo ako nakita pagdaan mo sa akin, salita ng babae? Saan na ba ang manager, salita naman ng lalaki? Ano ba tong sinisigaw ng mga hayop na to, salita ni Vinny? Pinakita naman ang nanay ni Vinny na nagmamakaawa at nakaupo na sa sahig para humingi ng tawad. Sinusubukan ko lang mag-enjoy, mamili at sinira mo araw ko, salita ng maarte na babae. Kailangan mo ba talagang kaladkarin yang kadiring lampaso na yan? Pinapagsasanay ba kayo ng departamento nyo na tamaan ang mga importanteng customer ng lampaso? Sino ba namumuno dito? Pasensya na, pakiusap, patawarin nyo na ako, ngayong beses lang nagmamakaawa ako. Hindi ako babalik dito maliban lang kung masesante ka, kaya humanda ka na sa pinakamalala. Habang nakayuko ang nanay ni Vinny, may tumawag naman sa kanya. Naitawag ni Vinny. Napalingon naman ang ina ni Vinny. Naglakad naman si Vinny para lumapit sa kanyang nanay. Anong ginagawa mo sa sahig, salita ni Vinny? Vinny, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito, salita ng nanay ni Vinny? Ano sa tingin mo ginagawa mo sa sahig, tayo dyan? Sino naman yang hampas lupa na yan, salita ng babae? Yumuko naman si Vinny at nakita niya ang map sa may sahig. Dinampot naman ito ni Vinny at hinawakan ng mahigpit at sabay hahampasin sa sahig. Kita naman ang mukha ni Vinny, nagigil na gigil. Tumama na sa sahig ang map at dahil doon naputol ang map. Ang nanay naman ni Vinny labis na gulat. Sumugod naman si Vinny sa babae para ito'y hampasin ng naputol na map. Gagaw kang babae ka, isara mo yang putang inang bunganga mo. Nilapitan naman agad siya ng kanyang ina para ito pigilan. Vinny, tigilan mo na yan, ano bang ginagawa mo? Nababaliw na ba siya, anak niya yang kumagnayan? Bakit ba nagwawala sa atin yan? Parehas lang sila nakaawa-awa, salita ng babae. Oo nga, naulol na yan, salita naman ng lalaki. Ano, ulitin mo yun, sabi mo kaawa-awa, salita naman ni Vinny. Excuse me, nasaan ang security guard? Tama na, para sa sarili mong ina, wag mo na gawin to, Vinny. Sige na, Vinny. Bitawan mo ako, isa ka pa, mawala ka bang respeto sa sarili mo? Wala lang tong gagong babae na to, bakit mo ba siya niluluhuran? Alam ko mali ako, kaya tumigil ka na. Kahit gaano pa kahalaga makaipon ng pera, paano mo nagagawang pababain ang sarili mo? Bigla naman may naalala si Vinny saglit. Naalala naman ni Vinny nung panahon na bata pa siya na binibigyan siya ng disiplina ng kanyang ina para paluan, pero di nakatiis ang kanyang ina, niyakap siya into. Pinakita naman na nakaluhod ang kanyang ina. Kaya lalo nag-init si Vinny. Dahil sa kanya nakita, sinugod na niya ang babae. Mga gagaw talaga kayo. Pinakita naman ang nanay ni Vinny na labis ang gulat at takot. Pati ang mga anggas na matapuber labis ang kanilang gulat dahil palusob sa kanila si Vinny para hampasin. Di pa nakakalapit si Vinny, may biglang tumunog. Dahil sa tunog napahinto si Vinny at napalingon sa kanyang ina. Pinakita naman ang nanay ni Vinny na nakahiga na sa sahig. Vinny, please, tama na, pagmamakaawa ng nanay ni Vinny. Nagulat naman si Vinny dahil nakita niya nakahiga na sa sahig ang kanyang ina. Nabitawan na ni Vinny ang kanyang hawak na pamalo. Masigaw naman ni Vinny. Lumipat naman ang eksena, nasa hospital na. Pinakita naman ang ina ni Vinny nakahiga na at wala itong malay, habang si Vinny naman binabantayan niya ang kanyang ina. Nalaman na din ni Vinny ang sakit ng kanyang ina dahil sinabi na ng doktor kanina. Ang pasyente ay nasa final stage ng cirrhosis of the liver. Siguro alam niya na ang tungkol dito. Kaya hindi ko alam kung bakit hinintay niya pang lumala ito. Napakaseryoso ng kondisyon niya ngayon, kaya liver transplant surgery na lang ang natitira niyang treatment. Ang halaga ng surgery ay mahigit nasa 40 to 50 million won. Madaming pasyente ang naghihintay ng liver transplant surgery, kaya kailangan mo nang makuha ang pera agad. Meron naman si Vinny na alaala nung bata pa siya. Pinakita naman ang bata na si Vinny na nakayuko. Napatingin naman si Vinny sa kanyang harapan at nakita niya ang isang bata na kumakain. Nakatingin lang si Vinny dito at habang siya naman ay nakasakay sa kanyang bike. Bigla naman may humawak sa braso ng bata. Anak, anong ginagawa mo dito, Terena? Habang palayo na ang mag-ina kay Vinny, pinagchismisan pa siya. Lumayo ka sa mga batang ganun, paano kapag nahawaan ka pa ng kung anong klaseng sakit? Pero,
Bakit ganon ang kaliwang mata niya at ang buhok niya pula? Hindi ko alam, tigilan mo na yung pagkain mo ng chichirya at hintayin mong makauwi na tayo para maghapunan. Ibig sabihin ba galing sa sakit yun, ma? Pinakita naman si Vinny na nakatingin lang sa paalis na mag-ina. Bigla naman may tumama kay Vinny at napatigilid ang ulo niya. Napakamot naman si Vinny dahil meron tumama sa kanya. Headshot, hahahoy, anong ginagawa mo dito mag-isa, halimaw? Hoy, mutant yan eh. Oo nga, hahawan mo ba kami niyang eye disease mo? Nakatingin lang si Vinny sa mga batang pasaway. Ano bang tinatitigan mo dyan? Wag na wag mo kung minamataan ng ganyan, nakakakilabot ka. Wala naman sinabi si Vinny, tahimik lang. Dahil di sumasagot si Vinny, sinapak siya ng bata. Sabi ko, wag mo akong titigan, buwisit ka, walang hiya ka at tinatitigan mo ako ng ganyan. Napatumba naman si Vinny dahil sa suntok ng bata. Simula ngayon ibaba mo lang yang mga mata mo para wala ka ng maabala pa, gets? Pati ba mama mo pula ang mata at buhok, ha? May sumpa ba buong pamilya mo? Hoy, wag ka nang lumapit, baka makuha mo pa yung sumpa niya, hahaha. Bigla naman dinuraan si Vinny ng batang pasaway. Pinunasan naman ni Vinny ang kanyang mukha. Hoy ulo, sa susunod na magkita tayo gusto ko tumahol ka, naiintindihan mo. Habang nagsisalita ang pasaway na bata, may bigla tumama sa kanyang itlog kaya nagulat siya. Pinakita naman ang isang bata na nagmamaneho ng bike at binangga niya ang pasaway na bata. Napasigaw naman sa sakit ang pasaway. Habang mga kasamahan ng pasaway na bata, lahat sila ay nagulat sa nangyari. Kahit si Vinny nagulat, natamba naman ang bata sa sobra sakit na naramdaman. Sinong gumawa nun, salita ng pasaway? Pinakita naman yung batang Mino, ay sorry, hindi kita nakita dyan. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Sinadya mo yun o binunggo mo ako gamit yang bike mo tapos sorry lang sasabihin mo, salita ng batang pasaway. Mabuti bang sumapak ng tao, salita naman ni Mino. Ikaw bubwit ka, ang kapal ng mukha mo para sumagot sa akin, hoy, salita naman ng batang pasaway. Natigilan naman ang mga bata dahil meron silang narinig na nagsalita kaya napatingin sila dito. Sir, anong ginagawa mo dito? Tinakat mo kami nung bigla kang nawala. Hoy, sobrang yaman pala ng pamilya niya, may bodyguard pa, mas mabuti pang wag natin siya guluhin, salita ng batang nakasalamin. Napatingin naman ng seryoso ang batang pasaway kay Mino. Tinitigan din siya ni Mino. Halina kayo mga pre, alis na tayo. Mga bobo, salita naman ni Mino. Okay ka lang ba, Vinny? Tanong ni Mino. Oo, tugon naman ni Vinny. Oy, sino yung mga lalaking yun? Ang tagal ka na niyang pinagtritripan, sa susunod na magpakite siya di ko na siya hahayaan umalis. Okay lang, kalimutan mo na yon. Pero ikaw lang yung bata dito na pwede kong makasamang magbike, paano kung di papansinin yun? Oo nga pala, pag ako lumaki magtatayo ako ng biking crew, ang name Zephyrus, kailangan sumali ka ah. Pwede bang palitan natin yung pangalan, masyadong pambata eh. Anong ibig mong sabihin, pangalan kaya yun ng Diyos ng hangin sa comics tungkol sa Greek mythology? Lumapit naman ang mga bodyguard ni Mino. Sir, anong ginagawa nyo? Tayo na po at umuwi. Sinabi ng iyong ama na dalhin ka namin pauwi ng maaga dahil lalabas kayo para sa hapunan. Hindi ba pwedeng maglaro dito ng mas matagal? Nakakainis naman, salita ni Mino. Tigilan mo na ang paglalaro at sumama ka na sa amin, salita ng guard. Lumapit naman ang guard kay Vinny para kausapin. Ikaw bata, sinabihan na kitang layuan si Mino, hindi ba? Pag nakita ka namin ulit na kasama siya magdasal ka na, binabalaan kita. Napatingin naman si Vinny sa guard. Bakit naman makikipaglaro si Mino sa isang weirdong batang yan, salita ng guard. Tuluyan na umalis ang guard, dala ang bike ni Mino. Naiwan naman si Vinny na nakatingin lang habang paalis sila. Lumipat naman ang eksena sa school. Inaasahan ko na ang lahat ng ating mga estudyante dito sa Changwon Middle School ay ipagpapatuloy ang kanilang pagiging tapat at masipag sa kanilang pag-aaral. Hey, tignan mo yung batang yun, anong problema niya sa mata? May sakit ba siya? Mukhang siyang abnoy, hahaha. Iniisip ba niyang astig siya? Ang pangit ng pula niyang buhok. Pinakita na nan si Vinny nakatayo at nahihiya sa mga naririnig niyang panlalait. Napasilap naman siya sa may gilid. Nandun pala ang kanyang ina na may hawak na bulaklak. Kumaway naman ang kanyang ina at ngumiti. Bakit siya nandito? Nakakahiya, sinabi ko na sa kanya wag pupunta sa entrance ceremony. Magpapanggap na lang akong hindi ko siya kilala man, this is sock, salita naman ni Vinny. Inabot naman ng nanay ni Vinny ang bulaklak. Eto, congrats sa pagpasok sa middle school anak, salita ng nanay ni Vinny.
Habang si Vinny naman ay walang kibo at nag-isip. Oy, tignan nyo, o pareho silang mukhang weirdo, diba? Oo nga, anong problema sa mukha ng nanay niya salita ng mga batang nasa paligid nila? Hayaan mong kuhaan kita ng litrato sa espesyal na araw mo, salita ng nanay ni Vinny. Ngiti ka, anak, salita naman ng nanay ni Vinny. Habang ang mga bata na nasa paligid nila pinagtsismisan silang mag-ina. Nakita mo ba yung mukha niya, nakakadiri? Kakaiba yung isang mata niya at mukhang halimaw ang nanay niya. Saang klase kaya siya, paano kung nasa klase mo siya, hahaha? Isinumpa ba sila? Nakakadiri, sana wala siya sa klase namin, ayokong lumaganap ang sumpa niya. Hahaha, pag napapunta ako sa klase niya magkakasumpa ata ako. Dahil sa mga narinig na panlalait ni Vinny, di na niya kinaya at tuluyan na siyang nagalit. Itinaas niya ang hawak niyang bulaklak at sabay sumigaw ng, mama, sinabi ko na sa'yong wag pumunta kasi sabay bato ng bulaklak sa lupa. Pwede bang wag niyo na lang akong alalahanin at magtrabaho ka na lang? Tuluyan nang tumalikod si Vinny at umalis. Naiwan naman ang kanyang ina na nakatulala sa mga nangyari at naiwan din ang sirang bulaklak. Habang naglalakad si Vinny palayo, meron siya nadaanan ng mga bata na nag-uusap. Paano mo nakuha yung mga chips na yan, sabihin mo sa akin? Ayoko nga, napayuko na lang si Vinny at naglalakad. Bigla natigilan si Vinny sa paglalakad dahil may hamarang sa kanyang dadaanan. Hoy Abnoy, matagal na tayong hindi nagkikita ah. Nagulat naman si Vinny dahil nakasalubong niya ang mga bully. Bigla na naman pinagtripan si Vinny ng mayabang na bata. Napatumba naman si Vinny sa lupa. At pinagsisipa habang nakahiga siya. Sinabihan na kitang tumahol pag nakita mo ako, kupol. Ito ba yung kupol na sinasabi mo? Nakakatakot yang magkahalong kulay ng mata niya, hahaha. Iniisip mo bang pretretuhin ka namin na parang normal na estudyante pag nagpakita ka sa school namin na suot-suot ang uniforme namin? Hey Hwang John, mas mabuti pa tumigil na tayo, pag nahuli tayo ng mga teachers mapapahamak tayo sa una nating araw. Mas mabuting itago mo ang mga mata mo dito sa paaralan, kung hindi gagawin din naming kulay pula ang isa mo pang mata, kuha mo. Hayes, bakit ba kailangan nating papasukin tong Abnoy nato sa school natin, salita ng batang mayabang. Bago naglakad palayo ang batang mayabang, dinuraan pa niya si Vinny. Alam mo ba, kapitbahay namin dati ang mga yan at mukhang halimaw yung mukha ng nanay niya, nakakadiri, hahaha. Talaga, hahaha, wow, anong meron dun? Hindi ko din alam, sa tuwing nakikita ko siya at ang nanay niya gusto ko laging tumakbo pauwi at maligo, ayoko ng sumpa nila, hahaha. Gusto ko ding makita ang nanay niya, hahaha. Bigla nang lisik ang mga mata ni Vinny dahil sa narinig. Para saan papasasakitin mo lang mata mo, gago, hahaha. Pinakita naman na nagtatawanan ang mga mayabang. Tigil, salita ni Vinny. Napatingin naman ang isa. Napalingon naman ang mga mayabang kay Vinny. Sabi, Kay, tumigil ka dyan, ongas. Napahintol naman ang mga ongas dahil narinig nila si Vinny na nagsalita. Hoy, minumura mo ba ako, gagong ka? Lumapit na ang ongas kay Vinny. Subukan mong sabihin yon ulit, kupol, gusto mo bang mabagbag ulit? Nakatingin naman ng masama si Vinny. Bigla naman hinawakan ng ongas ang mukha ni Vinny. Sino sa tingin mo ang tinitingnan mo, ha? Bigla naman nilagay ni Vinny ang kanyang kamay sa may bulsa. Hinugot na niya ang kanyang kamay sa bulsa. Kinuha pala ni Vinny ang kanyang ballpen sa bulsa. Isang bagay na napansin ko sa buhay, salita ni Vinny sa kanyang isip. Sabay masasaksakin niya ang batang ongas. Sinaksak na ni Vinny ang ongas na bata sa may braso. Napasigaw naman ang ongas dahil sa sakit. Sinundan naman ni Vinny ng isang suntok sa mukha ng kanyang kalaban. Sapol sa mukha ang ongas. Bagsak ang ongas sa lupa. Habang nakikipag-away si Vinny, meron siyang naiisip. Ang pagyapak at pagpapatamba ng mga tao sa kung sino man ang naiiba ang pag-iisip at itsura sa kanila. Bakit binibigyan ba sila nito ng pakiramdam ng pagiging higit pa? Pakiramdam ko na ang tanging paraan para ako ay mabuhay ay ang talunin ang mga kupol nato sa sarili nilang laro. Nagulat naman ang mga ongas dahil sa ginawa ni Vinny sa kanilang kasamahan. Sinakian naman ito ni Vinny at pinagsisipak. Tumalsik ang dugo ng ongas kay Vinny. Dahil doon napangiti si Vinny at sisipakan niya ulit ito. Kung ang ibang pagpipilian ay matrato na parang basura ng mga hayop na to dahil lang sa pagiging iba ko. Pinakita naman habang lumalaki si Vinny na siya ay lumalaban na. Mas gusto ko na piliin ito. Pinakita naman ang isang kaklase ni Vinny na bagbag sarado.
Mas gusto ko magwala na lang ng parang asong ulol na may rabos at punatin sila hanggang sa magkalasog-lasog. Nakatayo naman si Vinny sa harap ng kanyang nabagbog. Napalingon naman si Vinny sa iba pa nilang kaklase. Umiwas naman ng tingin sa kanya ang mga kaklase niya. Hindi din naman patas tong mundong ito. Pinakita naman na sinarado niya ang kanyang kamao. Hinawakan naman siya ng kanyang ina na nagising na. Tinitigan naman ni Vinny ang kanyang ina. Pinakita naman ang kaawa-awa na sitwasyon ng kanyang ina. Napayuko na lang si Vinny dahil sa kalagayan ng kanyang ina. Lumipat naman ang eksena sa labas. Naglakad naman si Vinny para humanap ng pwesto para magpahinga at mag-isip. Nagpalinggan-lingon naman si Vinny sa lugar. Pumunta naman siya sa mataas na lugar kung saan kita ang mga bahay at daanan. Dumukot naman si Vinny sa kanyang bulsa. Kinuha pala niya ang kanyang box ng Yosei kaso wala na itong laman. Nilukat naman ito ni Vinny dahil wala na itong laman. Napabuntong hininga naman si Vinny. At napatingin sa malayo. Habang nakatingin si Vinny meron siyang naalala na pangyayari. Pinakita naman ang ina ni Vinny na naglalakad. Bakit nagtaasan ang mga presyo ng karne ngayon malapit na ang kimchi making season? Naalala naman ng ina ni Vinny ang sinabi ng kanyang anak. Opo, magusto ko ng piniritong baboy. Pero gusto ko yun ngayon, lagi na lang kanin at toyo ang kinakain natin araw-araw. Pero mabuti ngayon may pagluluto ko na siya ng karne para sa hapunan. Napahinto naman ang ina ni Vinny dahil sa nakita niya. Dahil sa mga nakita niya binitawan niya ang kanyang mga dala. Tumakbo naman ang ina ni Vinny papunta sa mga nakatayo na tao. Pinakita naman ang mga salita ng mga tao. Meron na bang tumawag sa 911? Sabi nila baka daw matagalan dahil sa nyebe at traffic. Ano ba kasing nangyari? Nagsimula ata ang sunog sa kung saan. Halos gumuho ang mundo ng nanay ni Vinny dahil sa nakita niya. Vinny, pinakita naman ang bahay nila na nasusunog na. Naalala naman ng nanay ni Vinny na iniwan niya na natutulog si Vinny. Dahil dun sumugod ang nanay ni Vinny sa bahay na umaapoy para kunin ang kanyang anak. Pinakita naman si Vinny na hirap na huminga at tinatawag niya ang kanyang ina. Napaluha naman si Vinny. Pinakita naman ang isang imahe na tao. Nilapitan naman siya ng kanyang ina para yakapin at iligtas. Nagising na si Vinny sa kanyang pagkatulog. Umupo naman siya. Lumingon naman si Vinny sa gilid. Nagulat siya dahil sa nakita niya. Pinakita na walang malay ang kanyang ina at nakabenda ang kaliwang parte ng mukha niya. Pinakita naman na tumulo ang luha ni Vinny sa lupa. Nanginig na lang si Vinny at umiyak dahil wala siyang magawa sa kalagayan ng kanyang ina. Habang si Vinny nakayuko, pinakita naman sa may pader ang poster ng League of Street. Sumapit na ang umaga at pinakita naman si Dom na matyaga na nagbike. Sumigaw si Dom ng malakas. At nilagpasan niya ang kanyang dalawang kasamahan. Naramdaman naman ng ating mga bida ang hangin na dala ni Dom. Pinakita naman si Jay na pinagpapawisan na. Wow, paano niya yun nagawa, salita ni Mino. Rinig naman sa kapaligiran ang pagtawa ng malakas ni Dom. Binuhat naman ni Dom ang kanyang bike, mission accomplished, playa na din tayo sa mga gulong nata. Hoy Bigo, mas gumaling yung pagpidal mo, ang angas mo don kanina. Mas magaling ka na ngayon, di tulad ng dati magaling. Nakakasigurado ako na itong karanasan na ito ay talagang nagturo sa inyo na ang sports ay nakakagawa ng malusog na kaisipan at katawan. Ibig sabihin nito pwede ko nang makita si Yana sa school, salita ni Dom na naluluha pa. Hindi ba pwede bumalik na kami sa school ngayon, salita ni Jay. Gusto na niyong bumalik sa school, hindi ko inisip na masama ta. Pero kailangan niyong mag-ensayo ng mas mahirap para makapasok sa League of Street competition. Ha, paano niyo nalaman ang tungkol doon, sir? Pagtataka ni Mino. Ang totoo niyan, isa ako sa mga organizers ng competition, nakita ko ang mga pangalan niyo sa listahan ng mga aplikante. Ngayon nag-apply kayo sa competition na ito at ang ginagawa niyo lang ay ang mag-away ng mag-away sa halip na mag-ensayo. Sa pagkita sa mga gaya niyong hindi pa masyadong marunong mag-pedal ay sasali na kaagad, kaya ginamit ko ito upang bigyan kayo ng pagkakataon mag-ensayo. Hindi ko idinagdag ang suspensyon na ito sa inyong mga permanenteng records para lang masigurado na hindi na ito ulit mangyayari. Wow, kung ganon ilang tao ang kasali sa competition. Tulad ng ano ang antas, salita naman ni Mino na tuwang-tuwa at excited. Hahaha, hindi ko pwedeng sabihin, malalaman nyo yun pagkapante nyo doon. At isa pang bagay, may huli akong misyon para sa inyo.
Parang natakot naman ang ating mga bida sa pagkarinig na meron pa silang gagawin. Ano ibig mong sabihin hindi pa kami tapos meron pang iba? Tungkol ta kay Shelly, nalungkot si Shelly dahil sa isang tao at hindi siya lumalabas ng silid niya nitong mga nakaraang araw. Bigla tumingin ng masama sila Dom at Mino kay Jay. Si Jay naman ay pinagpawisan bigla. Ang huling niyong misyon ay ang pag-aanin ang loob niya at mapapasok siya sa school kasama kayo bukas. Kaya dapat tong gawin ng magkakaibigan sa isa't isa. Maaari na kayong umalis.